Hi guys! Welcome to our channel. So for today's video, mag-unbox kami ng dining table while we're giving information kung ano yung mga una namin inasikaso pagdating namin dito sa Canada. Particularly dito sa Victoria. So if you're interested, just continue watching. Sakto ng likod ko. Leon, churras po yun. Chapter. By the way. Makukunat tayo. PCI need. Yun yung nagpapamahal. Galing ng host. Hi guys! Welcome to my channel. Okay, today mating na itong pinakihintay naming dining table from Leon's. So nagtataka ka siguro kayo bakit siya nakabox because unlike sa atin sa Philippines, for example, binigay sa SM, no, buo na siya. Pero ito, i-deliver nila nakabox pa. Kung gusto mong ipa-assemble, isagubayad ka ng extra at ibang team pa, ibang tao pa yung mag-assemble. But of course, tayo ay isa sa mga magigiting na mga nagdi-DIY at tayo yung mga Pilipino, mga pakukunat tayo. Tayo ang mag-assemble. Okay, buksan muna natin. Iporman muna natin siya ng kung paano natin siya itatayo mamaya. Okay, tsaran. At sus ko po, baliktad din pala. Ang tagal namin naghanap ng dining table sa totoo lang. Kasi syempre, the kuripot us is trying to find the best deal. Well, I would say hindi naman tayo kuripot. The kuripot but aesthetic daw. Gusto aesthetic, pero alam mo, nagmagastos kami. Pero we see to it na it's worth the price. So for example, ito, magkano natin ito nabili? $6.99 the base price. $6.99 na yon, kasama na yung apat na chairs. Tapos, siyempre, wala kami sasakyan. Kailangan namin siyang i-deliver, pa-deliver, for another $80. So, plus tax pa. $8.72. Ha? $8.72. Oh, yun. Ang galing ng host, diba? But, the good thing is, nakita ko sa box na siya made in Vietnam. So, yung kahoy niya is hindi naman yung mga MDF o yung parang ano niya, parang fiber na kinompress. Ganun. Yan. So, kompleto naman siya ng hardware. Ito yung mga bolts and nuts niya. And then, ito yung paa. Alam nyo, sakto ng likod ko. So, pala ginagawa. Ayan. So, ngayon, actually, ang topic nga pala natin talaga. Ano bang mga sinecure namin na mga bagay-bagay dito sa Canada when we arrived. So, pagdating namin, syempre sinundo kami. Punta muna kami sa temporary home namin. And then, we are thankful to the family who hosted us for the meantime. So, the next day, nagpunta kami sa Mayfair. It's the closest mall from our house. And then, from there, naghanap kami ng SIM card. So, we decided to get Chapter. Wait lang guys, I need help. Ayan. Chapter is also under Rogers din siya. Pero, yung cheaper tier ng SIM. Parang dati sa atin sa Pinas, Smart, they own Sun Cellular. Pero Sun Cellular is the cheaper option. Prepaid lang siya, so walang commitment. Kasi later on, we would want to get yung as okay. So because meron kaming privilege for a discount, in-avail namin yung Chatter. Kano Chatter? 34 or 35. Oh, yun. But may activation fees pa siya. Kano mahal yun? $50. I think around that much. But pwede naman kayo dumiretso na ng Rogers or Fido if you want. If you want to. Pero syempre, nagtitipid kami. So, those are the options one of the options for us at that time. Oh, may damage. Pwede nang patawarin. Huwag tayo masyado kasi hassle din. Magpabalik. Oh, ako na muna. By the way, kaya yung Chatter yung naisip namin kuhain, maliban sa mura siya at dahil di kami decided kung ano talagang line ang dapat namin kuhain. Kasi madali lang naman mag-transfer dito from one network to another. Tapos same number. Yun nga lang, syempre, at times, kailangan mo magbayad ng mga activation fees.
Yun yung nagpapamahal doon. Kapag student ka, may discount ka. Pero tatanong mo muna, hindi all kasi is magbibigay. So, back to Honey. So that's about the SIM card. Next thing that we secured is yung SIN or yung kasalanan. Joke lang. Social information number. Insurance number. Insurance po yun? Hindi sigurado yung nagbibigay sa atin na information, no? So, hey! Yung katumbas ng sa atin, ng PIN or tax information number. Identification number. Identification number pala sa Pilipinas. Or, in other words, ito yung natin, parang centralized na number for, basta pag magbabayad na ng tax later on. Ito yung gagamitin sa pangkalahatan. Pag nagka-work ka, pagka mag-file ka na ng tax, ganyan. So, we went to Bay Center. Tapos, nag-walk-in lang kami. Actually, you can also get your SIN online. But, it will take few days para ma-receive mo yung SIN. Dali lang naman mag-walk-in. Less than 2 hours lang naman yung hinintay namin. So, kailangan lang naman dito na document is yung... Hey, Papa? Hey, Papa? No, I don't want Papa. Mochi! I am not Want Papa? No, Papa, no. Okay. O, may sakit si Bibi. Ayan. Okay, tuloy. Ang lagi nyo lang dadalhin dito na document when you're getting out is yung passport and yung work permit or student permit. So, yun lang naman talaga yung hinanap when we get there. Yung bolt na kasama mahaba. Tapos siya, pang hexagonal or Allen wrench. Pero kasama naman ito na dun sa box. Kaya, kung wala kayong tools, hindi na kayo mahirapan. Ito lang, medyo disappointing lang somehow yung iba na may damage. Hindi perfecto yung pagkakagawa ng Mga kahoy? ng mga pyesa, ng mga parts niya. But still, it will serve its purpose naman. Yan. Ang mahal kasi ng ibang table dito as in. Tapos usually pa, hindi kasama yung chairs. Bibilin mo separately. So, Yes. this is the best that we can buy based on our taste na rin. Tsaka mukhang mas durable. Pwede naman kayong mag-marketplace, yung mga second hands. Actually, minsan may namimigay ng mga tables or even other house equipment ng free. Pero syempre, medyo laspag na rin. Tsaka kung wala kayong sasakyan, mahirap din. Hindi naman nila i-disassemble pa yun para sa'yo. Para mabuhat mo, diba? Kasi sa Walmart, hindi naka-display yung mga items, naka-box sila. So, mahirap din i-judge kung ano yung feels niya kapag hinigaan mo, inupuan mo. Kaya minsan mas maganda sa furniture shops ka mismo pupunta kasi naka-display talaga yung mga items. So, alam mo na talaga yung i-expect mo. By the way, By the way, what? third thing that we secured here in Canada is our BCID or parang resident ID siya. So, ito, kailangan nyo itong kuhain sa ICBC. So, in our case, malapit kasi sa amin yung Mackenzie branch. So, nag-walk-in kami, the first thing. However, hindi daw sila nag-accept ng walk-in on that day. So, dapat daw umaga. Ang ginawa nila is sila yung nag-set ng appointment for us. But in fact, you can actually make that appointment by yourself. So, if we were you, gawin nyo na yung appointment for the BCID beforehand para hindi rin masayang yung punta nyo. Kasi it's not all the time they can accommodate walk-in even though maaga kayo nandoon. We came back. Again, we presented our work permit, student permit, and our passport. And then we paid $35 for that. And then they took us a picture for the card. And the card will be mailed to us. In our case, it will take 90 days, sabi. 90 Kasi days. meron atang system update. Pero 1.5 months lang naman, dumating na. Yes. Dahil sa pang-apat na paa na tayo, ano yung pang-apat na sinecure namin? MSP.
isa sa pinaka-importanting bagay na dapat isipin dito. This is the medical Service plan. service plan. Hindi na naman niya alam. Isipin yung insurance. We did this online lang. You go to the British Columbia website, and then the same thing, you have to prepare your work permit and then passport. And SIN. Kaya kakayain na namin yung SIN for this. Si student yung mag-a-apply. Siya lang yung mag-a-apply, and then kami yung dependent. So in effect, kaming dalawa is meron na rin kaming MSP automatically. Para mga 2 weeks, you will receive a letter. Letter talaga, hindi email ha, na that they have acknowledged and confirmed your application. Mahilig sila dito sa sulat. Yes. Yung letter na yun is a confirmation of your application. And then, weeks after you have received your letter of confirmation ng MSP, you will then receive your MSP card. Via mail din siya. So, ayun. Tara, tayo na natin to. Hindi pa natin nakikita yung ilalim. Naku, mami, ang laki ng damage. Ay, ayan. Tagal po namin yung inantay. Siya yung gamit na pinakamatagal dumating. Tapos may damage pa. Titingnan natin kung Tatanggapin ba ba yung kung tatanggapin ba ng puso namin yung mga damage. Pero sa ngayon pa lang parang ayoko. Kasi nasa top siya eh. Oo. At kitang-kita siya. Tsaka kasi table ito. Ito kayo kakain. There are chances or talagang magkakaroon ng basa. Give it to mama. Give it to mama. Yung sulok na yan na may damage. Wala na siyang protection. Wala na siya kasi lumitaw na yung na-expose na yung Kahoy niya. yung fiber niya. So, sisip-sip yan ng tubig. Lalo na itong top is hindi yan solid wood. Tapos na yung table, yung chairs naman. So, meron tayong dalawang box na ganito kalaki. So, 2 chairs in a box. Ubuhin din natin. Picture! Click! Dapat naiingat kaya pag bubukas ng ganito. Madali lang din siyang buuin. Check din natin na yung may damage. So ito yung salumpwet. Ganda, di ba? Upholstered. Cushioned siya. Ito yung paa. Ito yung batang Jumejebs. Sandalan. The fifth item that we managed here pagkarating sa Canada is yung aming apartment. So, prior to arrival, nag-secure muna kami ng temporary home basement unit lang muna. Kasi, sabi ng friend ko, although nakikita nyo siya in picture, iba pa rin pag nakikita nyo na in person. So, true enough, minsan maganda naman yung mga room, yung mga unit. But syempre, it's a big thing that you get to experience the neighborhood itself. So, yung isa kasi naming napuntahan, downtown area, we somehow did not like the presence of may nagchochongki. Ayan. Pero, tingin ko na lang yung magandang bagay dito sa neighborhood namin dito. Very peaceful, very green, colorful because of the flowers. And then right at the corner, may Starbucks. Kaya awayin ako na itong asawa ko. Diyan niya lang pala ako makikita. Maliban sa marketplace na may mahanap kayong mga nagpaparent, kami, for example, nahanap namin ito is sa Devon Properties. So sa Devon Properties, marami silang listings doon. For example, filter nyo lang, what do you need? 1 bedroom, yan, and then the price range. So, in our case, ang hinanap ko is below 1,900. Other than Devon Properties, meron pa namang iba, like yung Brown Brothers, ganyan. Kaya lang, siguro feedback ko lang dito sa Brown Brothers. Ilan na yung mga tinext ko sa kanila. Parang ang tumal nila sumagot, parang namimili sila ng re-replyan. Tapos kung sumagot, para bang utangan. Ayun, so, swerte rin tayo. Meron tayong kaibigan na tiga Devon. Kaya, tinulungan niya tayo. This is a 1-bedroom unit. Included na yung halan, included na yung range pool, included na yung
refrigerator. Carpeted siya. The bathroom is also nice. Meron siyang tub and shower. Ang may share ko lang sa inyo, when you're looking for an apartment, you also make sure that you are familiar with the transportation. So ito, enter niyo lakarin going to downtown, around 10 to 15 minutes lang naman, depende kung gaano kayo kabilis maglakad. And titingnan nyo rin ano yung, familiarize yourself din, ano ba yung grocery na malapit. Kapit natin yung sandalan. Kung nag-iisa kayo sa buhay, pwede nyo pa rin siyang magawa kahit wala kayong kutulong sa buhay. Merong mahaba. Para sa kanya yung pinakamahaba. Bago nyo higpitan, kapit nyo muna lahat ng screw para ma-ensure nyo na naka-align silang lahat sa mga yung mga bolt. Para hindi maturog yung yung kahoy. Habang kinakabit niya yung mga screw dyan, mag-voice over muna ako. Kaya rin namin pinili itong apartment is because second floor to. So, yung ilalim namin is parking space na. So, kahit magtatalon si Yeshua is wala tayong maiistorbong kapitbahay sa baba. Kasi parang, hindi ko alam kung anong made of wood ba tawag dito. Oh. Yung apartments dito or mostly ng house dito. Kaya, hindi siya ganun yung soundproofing. Kumbaga, ito talaga yung perfect for our situation and for all the things that we want for our home right now. And then, yung heater dito is kasama na siya dun sa bayad sa apartment. Pati yung water. Ang rent nga pala namin is 1,795 and usually pay it online before first of the month. Then, ano pa bang pwede kong i-share? Yung hydro, separately mo yun babayaran. And naka-attach siya sa name mo ba? Name or sa number? Sa pag lumipat ka, kumare, nag-apply si Enard nung hydro para dito sa apartment. Tapos, meron na yung start date. Tapos, kapag lumipat ka ng bahay, stop mo yun dito. Tapos, dun sa lilipatan mo, yun pa rin yung linya mo. So, kumbaga, kumari lumipat ka, umalis ka dito, yung next tenant, hindi siya yung babayad nung naiwan mong bill sa kuryente. Kasi, madadala mo na siya dun sa lilipatan mo, 'di ba? I mean, naka-attach siya sa pangalan mo. So, wala siyang, hindi katulad sa atin sa Philippines, 'di ba? Parang kukuhain niya sa security deposit or babayaran na lang later on pag dumating na yung bill. So, dito, wala nang ganong pahirapan kasi nga, name mo na siya. Tapos, syempre, kailangan mong alagaan yung credit score mo dito. So, kung gusto mong makapag-loan ng car or house later on. Ito na pala siya. Ginagawa niya, hindi niya ako tinawag. Ayan. Tapos na. Hirap Hirap eh. Hindi ba yun? 2, 4, 6, 8. 10 yung bolt niya. Hirap. So, huwag nyo lang sasagarin dito kasi wala siyang... Ito baka pumutok to. Yung na yan. Kung sakali man ganito din yung bibilin nyo, di ba? Okay. Tapos na siya. Tignan natin. Ayan. So, ganun lang din ang gagawin natin doon sa ibang tatlo. Wala siyang damage. Wala siyang damage. Testingin natin. Puan mo nga. Ang sakit ang likod ko. Diba? Masarap siya. Comfortable siya. Charan! Ingay. So, yan na yung lamesa. Dining table. Thank you for watching. And sana natulungan namin kayo sa inyong pag-start here in Victoria, British Columbia. If you have questions, please feel free to ask. Try lang namin sagutin. Okay, yun lang. Bye! Oops! Wait lang. Please don't forget to hit like and subscribe. Bye! Say hit like and subscribe. Subscribe. Bye! Bye. Thank you, friends. Thank you, friends. Bye-bye! Bye-bye.